fear is not a factor for me dahil nandito ako ngayon sa Peer-to-Peer Podcast. Welcome to Peer-to-Peer Podcast. Ito ang podcast where we peer into different topics kasama ang ating mga peers sa comedy scene. Pero hindi naman natin nililimit yung sarili natin doon. Minsan may mga kasama tayong mga stand-up comedian. May mga walang kwentang tao. Pero alam mo yun, yung mga umupo dito, tinuturing na natin silang peers. At syempre kayo, tangina nyo kayong mga nakikinig ngayon. Kaya please mag-comment kayo. I-rate nyo 5 stars only. At ako nga pala si Raf Baltazar, pare, ang co-host nitong Peer-to-Peer Podcast. Kasama ko syempre Emil Buenaventura, guys. Welcome sa ating podcast, no? At syempre may nabanggit na niya na kanina, nagsasama kami ng mga peers dito. Pwede ba kayo magpakilala isa-isa? Pakilala ka kayo? Ako nga pala si Miguel Morales. Alvin Malabanan. And Oliver Oli. Hello po. Ayun, no? Tangina, buhay na buhay. Talagang ang taas ng energy. Oo, men. Kala mo, hindi sila pinakain ng titos. Nagka-carbs, crash. Naka 2.5 yung tuito sa inyo, tapos yan yung bibigyan nyo sa aming energy. Hindi, guys, kasi kakagaling lang natin sa Tito's Latin Barbecue. Doon kami nag-open mic every Wednesday sa Talk About Comedy, di ba? Ano ba namang nangyari, man? Man, kamusta? tayong 5, tayo ang future ng comedy, man. Yan. 5 lang kami nag-open mic. Natuloy. Pero masaya yung mga nangyari. Despite na 2 lang yung nakikinig na audience kanina, talagang inupuan tayo eh. Talagang nanood sila. Alam mo yung ang maganda kasi sa Titos, man, hindi walang bayad. Tapos ang sarap ng pagkain, no? Tapos biglang may mga nagko-comedy. Wow. What a treat. Diba? Yung akala nyo normal lang na gabi. Oo, diba? Papasayahin namin. Kaya every Wednesday andito kami sa Tito's Latin and Barbecue. Tama ba? Latin and Barbecue. Latin Barbecue. Mahalagang may tama mo yan ngayon kasi mamaya Tito's Latin Barbecue. Tama. Di ba Latin Bar and Barbecue? Latin Bar and Barbecue. Pinaiksi ko lang. Ano ba? Kayo ba, guys? Kamusta yung gabi nyo? Men, sobrang solid. Kasi hindi ko inasahan na at least yung 2 nandun, men, makikinig. So, medyo win na yun para sa gabing to. Ikaw ba, Oli? Kamusta? Ayun. Okay yung gabi ngayon. Tsaka galing nga kasi nakita mo talaga na lumipat pa yung audience member kasi nakatalikod siya sa atin eh. Pumarap pa para makinig. Sobrang sulit ng gabi ngayon. Kahit 2 lang talaga yung nakikinig kanina. Doon pa lang na-touch na ako kasi siya eh, pwede namang hindi niya gawin yun eh. Pero alam mo yun, interested siya sa mga nagaganap. Kaya thank you, sir. Yes. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po sa'yo, sir. Order ng 2 pale pilsen yun. di ba? Ibig sabihin, nag-stay pa sila. Oo nga. Pero di ba, guys, kung andito kayo sa Capitolio area, drop by kayo. Lalo na kung Wednesday, di ba? Every Wednesday, nandiyan kami para subukan kayong patawanin gamit ang aming mga kakasulat ng na jokes kanina umaga. Diba? At alam mo, ito si Miguel, no? Kasama natin ngayon. Ang naisip ko sa kanya parang yung mga lumalabas sa TV dati, yung mga pinapalabas sa hapon, yung mga Mexican novela, di ba? Kasi balbasarado siya eh. Tapos si Oli, si Pulgoso. Marimar na ba to? Tagalog yun. Pag sa akin, racist eh. No? Kanina, di ba every umaga ang mga Mexican, mga Latin series dati sa GMA. At sa GMA. Hindi ko na Tagalog dub. Yung mga Betty La Fea. Yan. Alam ko meron eh. Merong pang umaga at merong pang hapon. Kayo ba? Ikaw, Miguel,
hindi ko alam kasi kung anong age mo, pero ano ba yung mga naabutan nyo na ano nun, na mga Mexican novela, Men, ganyan? yung mga Marimar. Marimar. Oh, tapos naalala ko sina Fernando Jose. Yun. Ikaw Diba, mong diba? Fernando sa pangalan mo eh. Oh, tapos ano pa? Naisip ko hindi ko na maalala Ilapit mo yung ano, Mike, sa- Hindi ko na masyado maalala yung iba. Pero tumatatak sa akin si Marimar. Alam mo, ngayon ko nga lang nalaman na Mexican term pala ang Mexican novela. Yun O yung gawa-gawa mo lang yan kasi may Hindi. Korean novela na. Yun yung ano eh. Yun yung naalala ko, men, kapag Oo. yung mga sa mga commercial, yun yung sinasabi nila eh. At naniwala na lang ako. Mexican novela. Alam ko, soap opera tawag nila dati, soap opera telenovela. Telenovela. Before magkaroon ng yung country itself, yung Mexican novela, Korean novela, para may may race. Oo. Sa kanan nila dinagdag yung race. So sa ibang bansa, yung mga Mm. palabas natin, Filipino novela. Ewan ko eh. Pero, dati nung bata kayo nanonood kayo nun? Oh, hindi. Tangina, tagal man, matapos di ito. kasi ako, Hindi masyado. kasi parang inihintay mo na matapos yan para makanood ka na ng Itbulaga. Alam mo yun? Kaya nga, yun nga yung ano ko eh. Impatient ako kaya nakakanood ako na tangina, kailangan kong pagdaanan to para mapanood ko yung mga gusto ko, 'di ba? Yun yung ano eh, yung dati, 'di ba? Hindi mo pwedeng skip. Man, di kita matutulungan sa topic na to. Parang doon din ako nagkaroon ng ano eh, sexual awakening. Go. Yeah. Kay Fulgoso. Ano sexy nung aso na to ah. Dog styling ko kaya to. Kasi yung mga ano, yung mga mga Latin na soap opera. Ayaw ni Oli ng ano eh, Oo nga Mexican eh. novel. Ang ino mo. Bumaba ka na. Hindi ka nang buuba. Puro ano eh, dami mga kissing scene doon. Tapos yung mga babae, mga sexy na ano, mga Latina ganun. Mga Hindi Latina, ba na? Mexican talaga. Mukha sila mga Spanish eh. Parang hindi naman Di ba sila. ganun lang yun? Di ba pareho? Paras lang yun. Man, magkaibang continent yun. Talaga? So, isa pala akong racist na bata. Ito yung ano, Mga Spanish novela yung 12-year-old self ko to yung nagsasalita. Pero sige, regardless, soap opera na lang para hindi racist. sige. Yung sa mga soap opera na dinab na ganun. Grabe kasi yung mga kissing scene doon, man, kainan talaga ng muka. Alam mo yun? Oh, putang ina. Hindi ba? Hindi ba ganun? Totoo. Na kaya pala wala akong... Oo, Yeah, diba? Sina Paloma, Ay, putang diba? ina. Marimar. May Rosalinda pa pala. Oo, diba? Meron pa yung Maria Mercedes. Oo. Tang ina. Lahat yung Talia. Oo nga pala. Oo. Talia nga wala. Oh, 'di ba? Si Alvin alam niya eh. Oo. Sana siya na lang yung nandito eh. Pwedeng si Oli bumaba para medyo mas maluwag tayo. Ito yung mic, oh. Ito yung mic. Hindi men, pero ayun 'di ba? Kainan ng mukha 'yun eh. Doon lang ako tapos sampalan pagkatapos. Gugu. Oo. Same na tao. Hindi. Pagkatapos Siyempre, ibang eksena na to. nagsasampalan. Ibang eksena na to. Iba eh. eksena. Doon lang ako yung ano, yung nakita kong tanga na may minamaltrato tapos ang tigas ng titi ko. Ang tagal Yung eh. sexual awakening mo, Hanggang physical, ano. Alam mo, domestic sa totoo abuse. lang, Oh. clueless talaga ako na may grabe palang laplaban sa mga ganyang ano. Ay, nakawawa ka man. Ang dami mong na-miss, pwede ka pang ano. One recta hentai na ako nun eh. Hindi ko nga alam ngayon bakit parang more on mga Korean drama na kasi, no? Nawala na yung charm ba sa atin ng mga ano? Man, mga- kasi sobrang ganda rin talaga ng mga Korean. Pag nanonood ka ng K-drama, nai-inlove ka talaga eh habang sa bagay. habang nanonood ka. Sa bagay. Tsaka natapos yata yun nung nilaplap na nila si Pulgoso. Grabe. Tayo na sabi na, gago, iba na to ah. Yung mga nagdadab. Bestiality. Anong gagawin nila kay Pulgoso? Kaya pala si Pulgoso pag siya na yung magsasalda. Oh yeah! You want that pussy? So, yun. Nakapunta na ba kayo sa Mexico? Pampanga. Yun yung ano ko yung ang pinaka lugar na tumatak sa akin doon na lagi nilang sinasabi, parang mayaman ka pag nakapunta kang Acapulco.
Alam niyo ba kung saan lugar yun? Hindi man. Pero parang familiar yung Diba? Pero tunog. parang social yung Oo ano nga niya. eh. Oo nga eh. Pero yun yung sinasabi na nagbakasyon sa Acapulco. Di ba sa Pilipinas yan? Hindi. Di ba meron yung Aman polo naman yun. Aman polo. Ayun pa rin nasa isip ko. Yung mga tao doon, Meksikano eh. Oo. Ako ba yung salita, no? Wala kayo pa yung service. Pagdating mo dun, eto po ba yung Aman polo? Si. Si, senyor! Pero speak of Mexico, no? Ang saya doon sa Mexico, sa Pampanga. Sarap daw ng sisig doon eh. Dahil pag galing tayo sa Mexican restaurant, Oo. kaya, May sisig. na may sisig. Na may Oo, sisig, di ba? pare. Kaya merong sisig doon kasi Mexico nga eh, Pampanga. Ayun. Meron ba itlog? 3 points. Saan? Yung sisig ng Ah. titos? Ah. Meron. Parang wala. Oh, di ba? Legit, man. Mm. Kaya Kapampangan approved. Yan, yan. Walang mayonnaise. Kala Kung mo may ano anal sa ikaw? Muslim, Utak ng baboy yung Pampangan mayonnaise. approve. Ikaw, Oli, hindi mo na nakapunta ka na ng Pampanga. Oo naman, men. May afford ko rin naman mag-travel. Tangin na naman. Hindi naman ganun, Oli eh. Nakisabay ka sa mga truck, ganun. Oo. Nag-hitchhike Hitchhike ako eh. Sabi nila, uy, nakakaawa naman to. Pwede siyang relief goods eh. Huwag naman ganun, man. Di naman ginaganon, di ba? Mamaya papakainin ka naman namin. Merong binigay sa atin na summer specials. Ang Tito's Latin Barbecue. Ang Mexico ng Kapitolyo. Oh. Titikman namin lahat ng binigay nila. Ano bang hawak mo, man? Man, ang tawag dito ay Toro Taltado. Kasi itong seared takoyaki beef. Uy. May grilled vegetables. Garlic rice. Oh! Buttered corn. Oh! Crispy greens. Oh! And fried egg. Mamma mia! Kamusta naman yung lasa? Para ka bang nasa Mexico? Oh man, parang gusto ko mag-trim ng mga grass. Parang gusto kong tumawid ng wall. Pare, yung sa akin, salmon ni Kay. Naku. Naku, Pare. siniswerte ka kasi isa tong Aburi style salmon. Uy. Hollandaise sauce. Man. Chipotle. Pickled cucumber. Uy. Garlic rice. Buttered corn, crispy greens at fried egg for only 390. Ay, ay, ay! Ito yung salmon na mapapalamon, man. Bars. Galing nun, bars yun, bars. Ito namang sa akin. Pollo brata. Meron daw lava grilled chicken. Naku, meron nga. Molo verde. Naku, May ito, verde ba dyan? meron. Yun. Merong garlic rice. Meron man. Yung corn ba may butter? Teka, testing ko. No rin man. Ang gago, yan nga yun. Buttered corn daw eh. Merong crispy greens and fried egg, man. For only 320 pesos, meron ka ng Mexican experience in Capitolio. What a bargain! Open mic tayo sa Titos every Wednesday. Talk about comedy. Mga 8 p.m. Ano eh? Hindi hard sell. Hindi pwedeng mawala yung yung nachos para sa akin. Yan. The best, Oo, man. man. Kasi for sharing din eh. Ang sarap ng beef strips nung nachos. Oo, man. Alam mo yun, yung sasabit siya sa ngipin mo, pero matatanggal eh. Kasi ang lambot, man. Oo. Nalulusaw. Thank you so much, Titos Latin Bar and Barbecue, ang Mexico sa Capitolio. Sabihin nyo, pinadala kayo ng peer-to-peer. Yung trabaho ni Oli, di ba? Sa Ano ako, travel account. Call center travel account. Mostly, lahat ng mga puti, doon nagko-travel sa Mexico. Man, ano yun? Mexico? Mexico dahil ba sa... Ano to, yung sa ano na to? Sa Totoong buhay Sa- na to ah. sa totoong Mexico. Totoong Mexico na sa to. Pampanga pa rin kami. Eh, tinanong niya kung nakapunta ng Mexico eh. Napunta ka ng Mexico? Hindi pa. O bakit pumupunta yung mga white sa Mexico? Maganda yung beach doon man. As in yung Ano yung spelling ng beach na maganda? BITCH.
Kaya nga may tinawag silang Chihuahua, Mexico eh. Hindi. Chihuahua? Oo. As in the dog? Oh, may city na pangalan Chihuahua, Mexico. Tapos yung mga tao doon puro mga chihuahua lang. Oo. Nakasombrero tapos makakapal yung mustache. Oo. Pero yung pinupuntahan nila lagi yung Cancun, Mexico. Cancun. Cancun. Mm. Kasi doon talaga yung may maraming, shoreline siya eh. Ang daming puting pumupunta doon. Pero racist pa rin sila sa mga Mexicans. Ewan ko kung bakit eh. Kaya din sila pupunta doon kasi mataas ang palitan nila doon, ano. Oo Pag naman. nasa Mexico sila. Peso rin eh, no? Pag peso talaga man, ang baba, no? Oo. Totoo man. May peso bang mataas? Hindi ko rin alam eh. Pero parang pag peso... Pang third world country, yung mga Oo, ganong peso. pera eh. Kaya nga. Halos Yun, lahat- hindi tayo makapuntang... pagpunta tayo Mexico, patas lang ba? Sana. Gusto ko rin makapunta doon. Kasi grabe din, alam mo yun, parang Mexico, parang kilala sila sa mga comfort food eh, alam mo yun. Oo. Pero, Ang lapit din ng mga ano nila sa atin, di ba? Ang culture nila. oo, sabi nga nila, di ba, ang mga Filipino daw, ang Mexican or Latin dito, mga Latin people Asia. dito sa Asia. Oo. Kasi parang similar Food. religion, umpisa natin doon. Mm. Yung mga mukha hindi nalalayo eh kasi pag nanonood din ako ng mga alam mo yun, mga series na may napapadpad na Meksikano, kamukha mo eh, pati apelyido. Oo, di ba? Si Oli. Hindi Mexican pangalan ko eh. Cockfighting. Ayun din, May din nanggaling yan. di ba? Ano? Nakapagsabong na ba kayo? Hindi pa man. Pero naka-nod na ako. Nakanood ka ng sabong? Online jabo. Online? Talpak yun eh. Ako, tatalpak. Uso din yun eh, no? Yung online sabong. Kaya yung grabe. mga ordinaryong tao natutong mag-Gcash eh. Oo, ang sarap dati, ang sarap din kasi magsugal sa GCash man, ang bilis mag-load sa Tama. mga Cash in, cash out. Ang Oo, bilis eh. dati Doon na sa app na nandun yun eh. din sa GCash na yan, talagang nalulung din ako sa sports betting eh. Parang ang dali kasi, parang Totoo, ang daling totoo. lagyan. Buti tinanggal yun eh. Umabot na ako sa time dati na nilalak ko na yung mga website sa wifi ganun. Ah, Para- talaga? Hindi ako lulong pero minsan hindi ko na na-enjoy manood ng sports pag Yes. walang pampakaba, ganun. Sabong. Pero yun nga yung ano eh. Napunta tayo dun ha. Ano ba yun? Problema yun eh, pero yung medyo nagkaroon siya ng ang hirap sabihin ng magandang result kasi parang mas naging widely accepted yung GCash dahil yun yung naging gateway. Daming gumamit. Diba? So sobrang hilig nating magsugal. Inaral mo yung mga pindot-pindot na yan, mga Gcash na yan. Di ba? Kasi may sariling tab yung gaming eh. Dati sa Oo. Gcash eh. Isipin mo men sa fishball, pwede ka magbayad ng Gcash. Na-try mo na? Hindi. Meron. Meron. Sa butas sa BGC. Gcash ang bayad man. BGC. Tangina. Tama naman, BGC. Oo nga eh. Pero sa ano brand. yun sa butas, portal yun ng yan doon Ano naghalo yung mga mundo ng mga tao sa mundo ng mga limaw. Yung nagtatagpo. Kasabay ko nga gano'n si Taguro. Mukhang kwek-kwek. Tangina. Magpipila po kami! Palabas ang Gcash! Bayaran! Pero speaking of titos, no. Kayo ba kino-consider niyo ng sarili niyo na mga titos na kayo? Di ba? Oo, men. Paano mo ba nalalaman na isa ka ng tito? May kailangan ba meron kang pamangkin? O it's a mindset? Siguro bare minimum muna yun, no? Ano? Na meron kang may tatawag sa yung tito, no? Tito, ano ba yung kasi minsan nagiging ginagawa ng tawag dito personality ng iba yung pagiging tito. Tito. Na ano ba ang katangian ng isang Sige nga, tito? paano ikaw, Ito, Miguel, drip. tingin mo tito ka na, Drip di ba? Ako feeling ko, tito na ako, Oh. pare. Bakit? Paano mo sabing tito Kasi ka? may Dahil mga... ba may pearls ka na suot? Oo, dito. Tito Pearls. Hindi kasi ako feeling ko may mga may mga
kagawian na yung mga mas nakakabata na hindi mo na sobrang Oh. agad naiintindihan. Diba? Parang Ah. ganun. 6'7". Mga ganun. Oo. Pero, eventually, gets ko naman. Oo. Parang pamangkin mo yun, Naramdaman ko yun, men, nung magkakasama kami ng mga tropa ko. Tapos, tagtanong sa akin yung isa na, alam mo ba kung ano yung Wiz? Ang Sobrang sagot mo? tito nun eh. Yung kailangan mo nang alamin yung mga words na ginagamit ng mga bata. Totoo. Di ba? Ikaw, Oli, tito ka na? Oo maaga ako. Mukha naman eh, no? Oo maaga ako namulat as tito kasi yung family na malaki yung generation gap. Mm. Yung pinsan ko, mga 10 years, yung tanda niya sa akin, may anak na. Dog years to. Oo, dog years. Ayun nga, ang laki ng generation gap namin. Yung pamangkin ko ngayon, ano na siya, nasa late 30s. Pamangkin mo? Oo, pamangkin ko, late Late 30s 30s? na siya. Mas matanda pa sa'yo? Oo, mas matanda sa akin. Tapos tawag sa'yo dito? Hindi. First name. Tapos First tawag ko name. sa kanya ate. Kasi akala ko, pinsan ko siya. Nung niligawan mo siya. Oo. Akala ko, Hindi, nangihingi ako dati ng 5 piso sa kanya kasi pares kami ng school dati. High school siya, elementary ako. Tapos pinapagalit ako sa akin, bakit ka nangihingi ng baon sa pamangkin mo? Parang announcer pa rin yan sa Ghost Fighter. Pinagalitan siya ng announcer. Hindi, yun nga. Kasi yun nga. Tapos yung pamangkin ko na yun, may anak ng 5. So, technically, by blood, lolo na rin ako. Ayun nga. Tanginang, Pero ayun nga, yung tulad dun sa'yo, may mga pamangkin din ako. Pamangkin ko sa pinsan na mga kaedaran ko, ganun, mas matanda sa akin. Tapos tinitito ako, na weirdo ako nung bata Oo. ako. ang hirap naging batang tito, no? Hindi ka pa ready. Tapos, Hindi pa. Laking responsibilidad niya. Ang bigat eh. Papayuhan mo. Tuturuan mo mag-bike. Pero may good side naman yung ganong klaseng generation gap. Kasi 'di ba may pamangkin akong may pamangkin akong mas matanda sa akin. Meron din akong tito na mas bata sa akin. Kasi literal na baby lang siya. So pwede ko siyang i-groom until 18 para bigyan niya ako ng baon. Ay, grabe. Oli. Groomer. Piliin mo naman yung words na ginagamit. Wala. Pwede naman i-blip Iba yun, di meaning ba? nila yan eh. Pwede naman i-blip yun, di ba? Groomer na incestuous pa Oo ba? nga eh. Tangin na, ang weird nung yung combination kung paano yung sinetap. Parang Kasi, may aso siya. desire eh, no? Gusto ko lang Lalaki naman na. ng pamasko eh. Confession mo yun. Umamin ka lang eh. Yung baliktad na, tangin na, yung pamangkin yung mga hawak ng titi ng tito, di ba? Tangina. So paano ba ang pagiging tito? Ano ba ang tamang asal ng pagiging tito, man? Hindi mo pa ako tinanong kung kailan ko na-realize na tito ako eh. Pero sige, wag naman. I mean, man, Ako pare tatanong kita. Sige. Kailan mo na-realize na Oo, naging man. tito ka? ikaw kasi nag-host eh, kaya. Ganito man, nagsiswimming kami. Tapos, merong mga bata na nagsiswimming. Tapos kami nagbabantay. 'Di ba? Yung responsable ka na para sa mga buhay ng mga batang nagsiswimming. Tito ka na nun. Di Pag ba? nagbabantay ka ng may mga pamangkin ka ba? Meron. Meron. Tapos, merong kaming dalawa ng kuya ko yung nagbabantay. Tapos, may muntik ng malunod. Sigaw yung kuya ko, Tito, lumabas na kayo dyan. Umalis na kayo dyan sa pool. Di ba? Yung may authority ka na sa mga bata. Yun Na ba? kaya mo nang magsabi na tapos na ang swimming. Umahon na kayo. Kaya na nyo, hindi kayo nakikinig Hinabi ng sa mababaw lang kayo eh. Parang ano ka nga eh, no? Parang medyo magulang ka na nga pag ganun eh. No? Kailangan Diba? pakinggan ka pag sinabi mo. Oo. Ano? Kasi kunwari si Oli, sasabihan siya ng tito niya na Gogo ka nga. Hindi mo siya respeto eh. 'Di ba? Hindi ka makikinig dun sa tito mong baby eh. 'Di ba? Oo So naman. yun, pag medyo may authority ka na sa mga bata, tito ka na tingin ko.
Pero ang nagpatito rin sa'yo doon, men. Hindi ka nag-swimming eh. Nanood ka lang. Oo nga, no? Siya nag-barbecue. Pero naka-brief na ako. Pamayabang siya nun. Nakapag-sunblock na siya. Hindi nag-swimming. Tangina. Kayo ba, naging ano na kayo, mga ano may responsible adult around mga kids, ganun, na pag yung pwedeng mamatay sila sa mga ginagawa nila. Ganun. Parang ako, di pa masyado. Wala pa akong masyadong ano. Ikaw ba, Oli? Maraming instances kasi yung kapitbahay lang namin pinsan ko eh. Yung meron kong pamangkin na 7, 8 hanggang 9 years 6'7", gano'n. 6'7". Hindi ko tinula yung 6 eh. Mga 7 to 10 years old. So, talagang sila, malikot, maingay. Pero, nung time na yung sila ngayon, expressive sila. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng expressive? Sobrang expressive nila na kahit ano pwede nilang sabihin. Like, di katulad nung panahon natin. Ano ba yung, bawal ka ba sumabat? Ganon? Yung mga bawal magsalita? Hindi naman. Kumbaga parang kung anong nararamdaman nila, sinasabi nila. Like, Tito, nalilibugan ako sa'yo! Hindi naman ganun. Yung baby pa lang yun eh. Kalma ka lang. Sorry ba? Hindi mo kinagat. Hindi eh. Hindi, yun nga, sobrang expressive nila kunwari kapag hindi nila gusto yung kinakain nila dati, pag ayaw mo yung pagkain, sabihin, ang dami na gutom na bata. Oo. Ngayon sila may choices. May choices. May choices sila. Well, sa amin, yung similar tayo eh. Sa amin, eat what is served eh. Oo. Sila namimili sila. Oo. Baka ingudngod sila ng mama ko sa plato nila. Di ba rin nga, mas, tsaka yung likot nila, madaling pagsabihan eh, bilang tito. Ang likod, tas di naman cute, no? Oo eh. Well, nasa lahi lang. Kaya ako lang yung Tao naman to, no? Parang yung sa Pennsylvania to. Yung, pag iwan niya sa Kizuno, 10 milyong Cubs yung lumabas. Ayaw nga pala na yung maraming werewolf. Ganda na sila yan. Nakarelate ako. Hindi, ako, kwento ko na lang yung narinig ko na yung nung tito yung tatay ko, pare. Okay, Oo. sige. Kasi parang dinala nung di ko alam kung malayong pinsan niya yung Tapos umiiyak daw yung bata. Ang ginawa niya, pinasip-sip niya yung lalaki niya sa paa. Yung lalaki sa paa. Pagkatapos wala na siyang ingrown, gano'n. Sabi niya, tito yung kabila naman, wala na asa ko. Tumahimik yung bata, makita tuloy. Kaso Gago, binigyan niya ng foot fetish yung pamangkin niya, gago. Ikaw man, Oli. Ano bang Hindi, ang trip mo? ang trip ko sa mga pamangkin kasi puro lalaki sila. Buhat-buhat. Ang hilig nila magpahagis, magpaharga. So, doon na lang natutuwa kasi dahil kong tao eh. Oo nga, no? Hinahagis mo sa taas. Oo. Sinasalo mo pa, hindi na. 1 meter pa yan. Pangatlong pamangkin na hindi nadadala eh. Ako, ang naalala kong trip ng tito namin dati. Yung meron siyang ilalagay sa palad, tapos yung papahuli sa inyo. Magic daw yun. Tapos isubo mo agad pag nahuli mo. Agawan pa kami, tangin na kulangot. Ayan. Medyo green pa eh. Pero ito, may tanong lang ako. Ano yung memorable na kulangot na nasahan nyo? Hindi. Yung ginawa sa inyo ng mga tito nyo, yung mga favorite moments sa kanila. Lahat related sa pera eh. Alam mo yun? Pag pamangkin ka, talagang nag-expect ka makatanggap kahit 20-50, yung mga ganun. So, pasok ka lang bumisita sa tito mo. Alam mo, sa totoo lang man, hindi ko kasi talaga nakakasama yung mga tito ko, kaya wala akong entry sa mga ganyan. Pero yung in general, parang yung mga tito, yung fan kasi wala silang responsibilidad sa'yo. Diba? Totoo naman. Parang
pwede mong pagtripan yung bata. Kasi iwan mo naman sa magulang pagkatapos eh. Oo nga. Parang sige. Di ba? Yung pwede mong kulit-kulitin, paiyakin mo, di ba? Ayun nga, parang kung mahilig ka sa bata, pero pwede mong laruin, pero after nun, pwede mo na ibalik yung mga ganun. yun, di ba? Trial lang. Trial lang. Kasi pag umiyak yung bata tapos hindi mo na mapahinto, di ba? Tangina tapos na yung laro niya eh. Paano to? Paano to? Yun, pwede mo na ibalik sa magulang niya pag umiyak na. Pero balik nga tayo, ano ba, yung sa tanong, maganda yung tanong, ano yung mga pinamagandang Heartwarming. memories Yung nyo sa mga tito nyo? kinuwento sa akin nung 2 years old ako, pinainom ako ng tito ko ng Red Horse. Kaya pala ganyan. Hindi naman ako lumang alcoholic, pero ang kwento nila sa akin, kasi yung tito ko mahilig magpa-party, magpa-videoke. Kada galaw daw ng tito ko, tinatawanan ko. After ko makainom ng 2 shot ng Red Horse. Ano pa lang ako, 4 or 5 years old pa lang ako nun. Sa sukat pa rin niya. Pero pinagalitan ng mama ko yung kapatid niya eh. So parte yun ng pagiging tito, yung pagbibigay ng first beer ng mga Tama. kailangan kasi ayun din, pag sa inuman, mas parang feeling mo grown up ka rin pag sinasama ka sa mga ganyan, pag pinapainom ka. Totoo. Tapos ang sabi ko lang, puro dila-dila lang din yung sinasabi ko. Yung lalaki niya. Hindi sa paa. Hindi sa Ang paa. lindo ng tito mo ba yun? Hindi, tatay ko man. Tatay mo, Tatay ko. kinakain mo sa Yung sa pamangkin niya, hindi ko alam sino pamangkin. Okay lang bang sinasabi yan sa public? Hindi ko alam, sinabi ko pala pong pangalan ko, hindi ko alam kung bakit. Ako nagsiwalat ng totoo mong pangalan eh. Pero kasama yun yung mga trippings ng pagiging tito. Dito? Kay Victor ba yung joke na yung pag nag-uulit ka na ng mga salita? Parang dito ka na eh. Hindi No? siniseryoso. Yun, di siniseryoso yung mga bagay. Nyari, pag inuulit yung mga... Pero pag tito ka na, di ba? Yun yung sign na tito ka na din eh. Yung mga umulit-ulit ka na ng mga salita. Yung Diba? mga stand-up na yan. Ayan. Di ba? Totoo. Ako kasi, di ba, yung mga ganun, ginagaya mo lang yung mga matatandang nakikita mo rin eh. Di ba, yung mga tito, parang ini-impression mo lang. Pero in a way, napapasa yung trait. Di ba? Oo. Hindi, nag-agree lang, wala lang akong masabi. Kaya nga eh. Pero yun yung babalik ako dun sa paghawak ng titi. Yun din yung mga bagay na yung hindi mo na ipapasa sa next generation. Kaya siguro konti na lang yung mga tito ngayon na naghawak ng titi kasi hindi na rin sila iniisip nila na tanga na mali yan, hindi natin kukunin yan sa mga tito. Pero yung pag-ulit ng salita, okay lang. Okay lang. Di ba? Mga 6'7", 6'7". Yung pag ng kulangot, pagpapaagaw, ganun. Pero pag sa tito naman, malayo tayo. Ano ba ang, kasi nagiging aesthetic na ang pagiging tito ngayon eh. Buti na lang meron tayong fashion correspondent na kasama ngayon. Oo Pwede nga. mo bang ipaliwanag yung tito aesthetic? Ako pare, ang tito aesthetic para sa akin, lalo na nung kabataan natin, kino-consider ko na tito pag naka-polo shirt. Tapos naka-khaki shorts pare, di ba? Tapos may sabit susi. Natakin ba to? Natakin men, tas loafers. Ay, lahat na sinabi mo, atinista lang eh. Pero yun in-embrace na siya ngayon eh, 'di ba? Mga golfers ganun na 'yung suot eh. So, so ngayon parang nag-iiba na rin yung tito aesthetic na parang siguro ngayon ng tito aesthetic yung mga yung mga naka polo na yung parang mga mamahaling damit na parang button down. Yun yung nakikita kong tito Tanga ngayon. naman, dinidescribe mo na yung sarili. Oh, hindi ba? Ganun na office eh. Suot yan eh. Ganun yung office. Pantulog na to. Pajama. Pag naka-rough, ganun. Hindi kasi pag tito ngayon, ang una ko naisip, aesthetic ni Tito Mikey. Kasi wala eh. Niyakap na niya yung pagiging tito eh. Oo, ganap na ganap siya. Mikey lang ba siya dati? Mikey lang siya dati pare. Tapos, naging Tito Mikey siya nung
nagkapamangkin na siya. Nung umuulit na siya ng mga salita. Ayun, yun sa Run club na yun. ano mga, kasi hindi ako aware sa shit ni Mikey. Bakit yung tinatawag yung sarili niyang tito? Hindi, gumawa lang siya ng persona. Para sa TikTok. Kailangan niya lang ng account. Kailangan niya lang. Feeling ko kasi nauso nung mga time na yun, Ninong Rai. So, kailangan niya ng pagtapat eh. Tama. Pero ibang topic na yun. Tita Max. Kaya nga eh. Tito lang muna tayo. Dito lang. Tito lang. Tito. Yung tita sa iba pa yun. Sa iba ba yun? Gusto mo atang mag-guess dun eh. Saan? Doon Sa Tita Max? Oo. Naku. Sige. Tito Oli, ano Tito pang Oli. may mga heartwarming stories ka ba pala na ma-share mo sa amin? Kami, Bicolano kami. So, yung mga luto talaga, yung pa, tama yung mga lutong tito. yung mga lutong tito, yun yung naka-instill rin sa'yo. Paano sila maaalala eh. Like, hindi naman tito, pero yung lolo ko, nasanay sa lutong Bicol. Kaya lahat na kami kumakain na kami ng Bicolana. Oo. Lahat ng Bicolano food, laing, santol, basta maanghang. Siya yung nag-ano sa amin, introduce sa mga maanghang. Pero yung pinaka-paborito ko yung sa tito ko na rest in peace. Yung laing niya na sobrang creamy na magata. Din yung naalala ko sa tito ko kasi mayroon siyang karinderya dun sa Caloocan. So din, pag tito ka, dapat meron kang kilalang Signature luto. signature dish. Dish ka. Oo nga. Kayo ba, bilang mga tito na, ano bang mga signature dish nyo na hindi niluluto sa non-stick pan? Ay na, wala na. Oh, galing. Bakit wala ba kayong air fryer? Tanang air fryer, hindi kasya sa Hindi kasya sa amin. Kaya nagluluto ko na kayo. Oo nga, nagluluto ko. na kayo. Hindi. Inaasa mo lang sa mga sa mga muchacha sa Di man. binalik sa sa Mexico. Asan ang mga muchacha? Bakit wala pang hapunan? Yung tito ko naman sa yung sa Batangas, ang signature niya yung mga kaldereta, ganun. Yung hindi niluluto sa yung sa gas stove, yung Hindi talagang uling? sa Kahoy. Kahoy po. Kahoy. Ganda. Ang kaldereta nyo, kambing talaga o kahit ano? Hindi, ano ba 'yun? Ano ba usually? Pag kaldereta. Baka. Meron bang specific na meat na Alam ko pang baka. kaldereta? Baka. Alam dapat ko kambing ang kaldereta. Meron din. Oh, meron. Pero mas sa probinsya ata yung kambing. Dito sa Manila, baka talaga. Baka. Parang nananig ko kay Erwan yun eh. Oo, men. Kasi parang- mahilig siyang mag-explore. Pinaliwanag niya yun eh. Parang pag afritada, manok. Ganon. Dapat may specific na meat. Meat. Pero hindi naman na strict. Kung gusto mong tawaging Parang religion no? Ano ka ba? Strict caldereta practitioner ka? Ay, hindi pwede yung hindi pwedeng pork dito. Lang, beef lang dapat. may mga ganun nga, may mga purista siguro, pero hindi naman sige, nilayo ko no, yung tito mo masarap magkaldereta yun Okay lang, men. Pangpulutan talaga, alam mo yung kailangan talaga sobrang may kick ng talaga yun ng ceiling. Diba? Sarap. Oo. Crave na yung kaldereta. Nagutom ako, man. Pero kaya nga yung sa tito ko din, ang pinanaalala ko, una kong natikman na dish sa kanya, yung pulutan na, yung sizzling hotdog. sarap nun, man. Oo nga. Parang nito lang pinag-uusapan ng Cool Pals. Actually, man. Sling hotdog. Sling hotdog. Siya rin nga naalala ko nung pinapakinggan ko yung episode na yun. Ang hirap mag-ulam ng sizzling hotdog. Pagpulutan nga lang talaga yun. Lalagyan mo hot sauce, ketchup. Sarap nun, man. Paano? Solid. Ikaw ba, man? Pwede pagsalitan mo ng mga kaibigan natin. Sige, Dito ka mag-import na ka ba? ng isa. Technically, tito sa pamangkin. Isa lang. Dalawa po. Ano na? Tito sa pamangkin. Yung may tito na pamangkin mo sa pinsan. Sa pinsan. Ah, Ganun Pinsan, din ako. sorry, tito sa pinsan. Pamangkin sa pinsan. Ayun.
Pero sa kapatid, hindi ba? May signature, dish. Nagluluto ka ba? Ano ba? Pinagsisilbihan mo ba yung mga pamangkin mo No, sa hindi. pinsan? Hindi regularly, pero napag-try na ako magluto dati. Pag-try lang talaga. Pochero. Uy, marunong ka? Nagluluto ka talaga? Nag-explore. Yan, sign na yun ng pagiging tito, yung mag-explore. Explore. Kaya mo explore lang eh. Unconsciously. Tito. Ay, nako. Feeling ko yung magulang ni Oli. Tito eh. Kaya yung pangalan niya Oli. Olyo. Paulit-ulit, tapos di siniseryoso, no? Pero yung mga explore, yung mga tito ngayon, parang more on mga travel person na ba? Mga ganun. Or Sige. parang mas pinipili nilang mag-travel kaysa mag-anak. Kaya nag-aalaga na lang ng pamangkin. Tapos, pasalubong na lang pagkabalik. So, anong para sa inyo, pinaka-tito na ginagawa nyo na? O nga, Minsan nahuhuli nyo yung sarili nyo. Tangina, matanda na talaga ako. Kasi nasa stage ako ngayon na medyo in denial pa ako na matanda na ako. Pero unti-unti ko nang tinatanggap. Like ano bang pinaka... Shit, ano ba? Yun yung pinaka palagi ko naaalala. Yung language din na ginagamit. Parang iba na sila magsalita ngayon. Same but different. Alam mo yan? Kayo, ano yung mga feeling nyo sobrang tito nyo na ginawa? Nag-invest ako. Ganun. Iniisip ko na yung future. Siguro tito yun, no? Oo, tama. Totoo. Nag-iisip ka ng bukas. Ako wala nang sasagip sa akin. Kampi ko ang sarili ko. Pinakatitong ginawa magkaroon ng insurance. No, oo nga. Parang similar din sa, kadikit din sa, ayun din, Tama. insurance. Taka na yung mga nagpapa-check up ka na. Ayun din. Ayun. Oo nga pala. namin. Parang achievement magkaroon ng libreng APE. Oo nga pala. Kasi kumuha din ako ng sarili kong HMO. Parang nagbabayad ka na para sa ospital, alam mo yun. Tapos pumupunta ka na sa mga clinic para magpa-APE. Parang, ano ba nangyayari sa katawan ko ngayon? Ngayon ang mga tanong mo eh. Okay pa ba yung mga parts? Hindi dapat siya tumutuloy ng ganito eh. Hindi ako, may mga maintenance na. Konti pa lang naman, pero nag-uumpisa na eh. Oo nga pala, maintenance. Maintenance din. So, ang pagtito, pagtanda lang yan. Parang, ibang parang level 1 ng pagtanda. Feeling ko yun yung parang doon. Yun yung parang gateway mo sa pagiging yun yung next step sa buhay, 'di ba? Parang bago ka maging magulang, bago ka maging lolo. Normally nauuna ka maging tito eh. Kala ko lolo eh. Kala ko pagiging lolo eh. Anong pagiging lolo? Lolo. So, ibig sabihin na to, hindi mo ba pwedeng tawagin yung sarili mong tito pag nasa 20s ka pa lang? Parang hindi ka pa talaga Hindi legit. pa, no? Parang, hindi legit eh. ano pa yun eh, no? Young adult ka lang. parang Stana. sana ka pa lang nun eh. So, tito is a way of life ba, pare? Ngayon, nare-realize ba? ko nga na pag hindi ka na nakakasabay sa mas bata, pwede mo siguro tawagin yung sarili. Pag kine-question mo na yung mga trends, pag yung sa amin, hindi naman ganyan dati, gumaganon. So, yung Gen Z, pag hindi na nila maintindihan yung Gen Alpha ngayon, Magiging pwede tito na. rin sila sa future eh. Oo. nga, hindi, pero ngayon, kunwari may hindi na sila maintindihan ngayon, tito na ba sila? Pag nag-30 na sila. Requirement 30 years old. 30. Bare minimum. Minimum 30 para tawagin yung sarili mong tito. Tito. Parang generational divide kasi yung dating na rin, no? Oo. Pag di mo na alam pag di ka nakaka-relate sa babang generation, parang ikaw na yung tito. Oo, kasi ganyan din yung mga tito. Sila akit din sila dun eh. Mahintay lang sila, magiging tito rin sila. Tama. Feeling ko isa pang magpapaano sa tito yung pag sinasama mo nung panahon namin, di ba? Oo, ganun. Tsaka yung tawa din, yung mga tito, iba yung tawa nila eh. Tama. Di ba? Kaya nyo bagayain. Basta malakas halakak eh. Si ang classic tito tawa, Marco Gutang pa.
National treasure yun ng mga tawag tito. Shoutout Marco. Shout Oo. out. Kaya kung gusto niyo marinig yung tawa ni Marco, dapat pumunta kayo sa mga open mic. Na nandun din siya. Oo, nandun din siya. shows. Alam niyo guys, kailangan lang natin enjoy yung kung nasan tayo ngayon ng pagiging mga tito natin. Oo. diba? Hmm. Like, gawin kayo mga tito things. Manood kayo ng comedy show. Oo. Mag-pickleball kayo. Oo. Inaasum namin na pag third tag tito ka na, may adult money ka na. Oo, diba? Para gawin yung mga ganyang shit. Join a run club. Oo, di ba? Di ba? Yun yung mga yung mga activities ng pagiging tito. Explore the world. No, Kagaya kailangan ng- mong ma-meet oo. yung mga ibang titos Sa Mexico, pare. sa Mexico. Sa Mexico. Diba? Pero may sasabihin ka ba sa mag-edit? Dito mo na nilagay yung music, man.